Hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, hello, good morning. Pag-uusapan natin mga lalabs, mga vayots, itong si BBM bakla. Bakla daw sabi ni Dean Chase na kung saan ay pinasinungalingan ni Claire Castro ang paratang na bakla ang Pangulo. Dahil sa mga pasabog ni Denches, no? Yung to be, oh honey, do it for me. So, nananawagan pa ang palasyo ng agarang aksyon sa bagong paratang kay Liza at kay Marcos Jr. ni Dean Chase, no? Yung, doon puntahan ninyo yung Facebook page ni Dean Chase na kung saan ay may mga pasabog siya doon na yun, bumabaha yung mga ipinagbabawal na gamot at nangre-recruit pa sila ng mga yung sasali sa kanila ng mga magtutusam, threesome sila sa bimbangan. Yun. Dahil sa espiritu ng ipinagbabawal na gamot, kaya posibleng mangyayari ang ganun. So, ayon dito, no, sa ang balita ngayon, 3 hours ago, Secretary, alam natin ito si Claire Castro, hinayar ito para tagapagtahol, tagapagtanggol sa mga masasamang ginagawa ni Bongbong Marcos. So, pinasinungalingan daw ang paratang na bakla ang Pangulo. Although, para sa akin, hindi bakla si Bongbong Marcos. No? So, babasahin muna natin, no? So, mariin daw pinasinungalingan ng Malacanang ang mga bagong paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Kaugnay ng expose ng American-based vlogger na si Dean Chase na nagbunyag umano ng isang lalaking sinasabing kinontrata upang tirahin ang Pangulo. So, malay natin, diba? Dahil pag ang tao nasa espiritu ka ng ipinagbabawal na gamot, wala na sa katinoan ang iyong isipan. Yung iba nga ay tumatalon na doon sa mga building dahil sila daw si Superman. At hindi na alam kung ano yung pinaggagawa yung iba ng gagahasa. Tapos yun, pagkatapos ng gasahin yung kanilang mga gustong pagsamantalahan ay yun, tinutyogi. So, ayon dito sa Palace Press Officer na si Claire Castro, marilaw na walang ebidensya ang mga aligasyong kumakalat online at bahagi lamang ito ng sinasadyang paninira sa Pangulo at sa unang ina niya. Paninira pa rin. Yun nga si Senadora Amy Marcos na mismong nagbulgar. Bakit anong nangyari dito? Na ang kapatid niya ay Adictus Benedictus. Pinasisinungalingan pa. Wow! Chismis lamang. Rumors concern President Marcos Jr. Ayun na nga daw. Dagdag pa niya naging madali ang pagpapakalat ng ganitong uri ng kasinungalingan dahil wala umanong konkretong patunay ang mga nag-aakusa. Claire Castro, marami nang pagpapatunay at pag-aakusa kay Bongbong Marcos na siya ay magnanakaw, saldi ko mismo, budget insertion at kung ano-ano pa. Sandro Marcos. Hindi lang naman ito sa droga. Yung threesome, twosome na yan nila, ay nako po. Baka ikasuhan ninyo si Denches sa Amerika para magsilabasan ang mga ano doon. Mga tawag dito, ebidensya, di ba? Isa pa yung namatay na si Tantuco. Yun daw yung lang parang tumatay yung bugaw at nangangalap ng mga tao na di umano na magiging katusam, trisam nila pagkatapos ng batakan. Ayan. So, binigyang din ng palasyo na hindi lamang personal na reputasyon ang nasisira sa ganitong disinformation, kundi pati ang mas malawak na interes ng bansa. Wala na pong reputasyon si Bongbong Marcos. The mere fact ngayon, Claire Castro. Unang-una pa lang nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay bumabatak, wala nang reputasyon ng Pilipinas. Nadagdagan pa yun. Hindi lang sa pagiging ganito baboy ng mag-asawa na yan. Kung totoo man ang sinabi ni Denches.
bonus na lang yan eh. Yun palang pagnanakaw ni Bongbong Marcos sa kaban ng bayan at bilang isang adik na presidente, wala na pong reputasyon si Bongbong Marcos. So itong, kung totoo man itong baboy, ang dalawang mag-asawang ito, na pagkatapos na po yun, ngayon bibiyahin na naman siya sa, saan ba? Sa Dubai. Si Bongbong Marcos may balita. Para daw makipag-usap doon sa mga Emirati leaders patungkol sa kanilang mga business trade, no, na tawag dito. Pag-uusapan, baka doon na naman sila magbatakan doon at sana nga mahuli kayo doon ng Emirati authority at ikulong. Doon na naman sila magtutusam, threesome siguro. So, nakakasira sa reputasyon ni Bongbong Marcos. May reputasyon pa si BBM pagkatapos ng lahat ng to. Yun na nga lang, bagsak na ekonomiya na ikina-proud ng mga putang inang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag na pinuntahan si Bongbong Marcos ng CEO ng World Bank dahil daw sa malagong ekonomiya. Yun pala ay bagsak na ekonomiya dahil 5.1% at binalaan ang Pilipinas dahil bakit bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Dahil sa massive corruption. Walang investors. O kahapon, di ba? Ano ang sabi ni, sino ba ito? Ni, yung Gatchalian, Sherwin Gatchalian sa Senado. Binito ni Bongbong Marcos yung ilang bilyon iyon na pambayad di sa incentives ng Mitsubishi at ng Toyota. Di ba? At kung ganyan, wala na daw tayong investor sa Pilipinas. Wala nang nag-i-invest. Wala naman talaga eh. Pati ang ating, tawag dito, turismo. Ang mga alaga ko dito. Panay, pabalik-balik sila sa isang buwan, 2 beses pupunta ng Thailand. Hindi ko nga masabi sa kanila na punta kayo ng Pilipinas dahil sa nababasa nila, nababalitaan nila na hindi safe sa Pilipinas. Kaya ayaw na pumunta doon. So nakakahiya din no na mag-recommend ako na magbakasyon kayo sa Pilipinas dahil ganito. Oo, maganda ang Pilipinas pero yung kanilang safety ang hindi na ang hindi sigurado, no? So sabi pa dito, immediate action is necessary. Ito daw, nakakasira daw ito sa turismo at ekonomiya. Sira na po. Wala pa ang tusam, threesome ni Bongbong Marcos. Sira na ang ekonomiya ng Pilipinas. Bagsak. Tingnan mo yung ngayon, yung dollar kontra piso. O magkano na? 59.60 plus na iyon. Kulang-kulang na lang 40 centavo yata para mag-senior citizen na. So anong ibig sabihin doon? Kapag bagsak ang piso kontra dolyar, so ibig sabihin bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Turismo, wala na tayo nun. Andun tayo sa pinakadulo sa top 10. Andun tayo sa pinaka-10. Sa 1 to 10, nasa 10 tayo. Wala na halos turista. So, kailangan daw may agarang aksyon laban sa kasinungalingan. Sige, kasuhan ninyo si Denchis sa US. Kung sa tingin ninyo ay fake news ito, di kasuhan ninyo para malaman ng taong bayan. At isa pa dyan, yung pagka-involve ni Liza doon kay Tantuco, na di ba, yung may bracelet pa di umano si Liza dyan na pumunta si Bongbong Marcos doon makipagsundo kay Trump dahil sinasalba ang kanyang asawang nawawala ng ilang buwan, di ba? Dahil nakulong di umano doon sa Beverly Hills Police Station dahil sa pagkasangkot sa pagkamatay ni Tantuco dahil sa pinagbabawal na gamot. Kaya may bracelet na tracking device daw iyon, no? At ayun na parang kahit saan si Liza, wala siyang kawala. Di ba? So, wala na po. Kung bayot man si BBM, para sa akin hindi bayot si BBM, kundi dala lang talaga iyon ng ipinagbabawal na gamot, kaya lahat ng kababuyan ginagawa na kahit hindi na tama.